Ang Secretary General ng NATO na si Jens Stoltenberg ay nag-indicate na ang military alliance ay kinukonsidera kung tataas ang bilang ng magagamit ng mga sandatang nuklear na magti-trigger ng mga babala mula sa mga experts tungkol sa posibilidad ng isang bagong arms race. Sinabi ni Stoltenberg na maaring sa kauna-unahang pagkakataon, haharapin ng NATO ang isang makabuluhang banta ng nuklear mula sa dalawang fronts na Russia at China at maaring kailanganin na dagdagan ang bilang ng mga pwedeng i-deploy na warhead bilang isang deterrent. Sinabi ni Stoltenberg noong Linggo sa Telegraph, hindi ako magdedetalye ng pagpapatakbo tungkol sa kung gaano karaming mga nuclear warhead ang dapat gumana at kung alin ang dapat na maimbak, ngunit kailangan nating kumonsulta sa mga isyong ito. At iyon mismo ang ginagawa namin. Kahit na ang mga pahayag ay sadyang maingat, ang mga ito ay sumasalamin sa mga komento mula sa White House isang linggo bago nagbabala tungkol sa isang pinaghihinalaang pangangailangan na tumugon sa mga pagtaas ng mga numero ng warhead mula sa China, Russia at North Korea. Ayon kay Pranay Vadi, ang top National Security Council Arms Control Official, walang pagbabago sa mga arsenal ng kalaban. Maaari tayong umabot sa isang punto sa mga darating na taon kung saan kakailanganin ang pagtaas mula sa current deployed numbers. Sinabi ng isang analyst na si Stoltenberg noong bumibisita ito sa US noong Lunes ay lumilitaw daw na pinalalakas nito ang mensahe ng Amerika na nakatutok sa Moscow at Beijing. Bagaman ang NATO batay sa kasaysayan ay hindi nakafocus sa China. Si Sebastian Brixey Williams, ang Executive Director ng Basic Security Think Tank, ay nagbigay ng pahayag. Ayon sa kanya, nabasa ko ito sa yugtong ito, na ito ay isang paraan ng pagbibigay ng signal na nilalayon na patahimikin ang Russia at China upang subukang maiwasan ang arms race. Ngunit hindi natin dapat ipagpalagay na ito ay isang bluff. In fact, ito ay maaaring gumawa ng isang arms race. Sa susunod na buwan, mag-host ang NATO ng taunang summit nito sa Washington DC laban sa backdrop ng isang halalan sa Amerika. Ang challenger na si Donald Trump ay paulit-ulit na nagpahayag ng pag-aalinlangan tungkol sa halaga ng alyansa at nagreklamo din ito tungkol sa mga antas ng paggastos sa pagtatanggol ng karamihan sa mga miyembro nito sa Europa. Bago ang isang paglalakbay sa White House, sinabi ni Stoltenberg na ang paggastos sa pagtatanggol ng mga bansa ay tumaas ng malaki sa nakaraang taon. Ngayong taon, maaari ko nang ibunyag na higit sa 20 kaalyado ang gagastos ng hindi bababa sa 2% ng GDP para sa defense, anya sa isang talumpati sa kabisera ng US kumpara sa 11 bansa sa nakalipas na 12 buwan. Ang US ay mayroong 1,770 nuclear warheads na nakalagay sa mga missiles o matatagpuan sa mga base na may operational forces ayon sa mga figure na pinagsama-sama ng Stockholm International Peace Research Institute noong Lunes. Napanatili ng Russia ang 1,710 at sinuspinde ang pakikipagtulungan sa New START Treaty na nilagdaan nito sa US na naglalayong magtakda ng hangganan sa bilang ng mga strategic warhead na nakadeploy na may bilang na 1,550. Ang mga tactical na sandatang nuklear na ginagamit din sa larangan ng digmaan ay hindi counted sa bagong New START limit. Ang China ay pinaniniwalaang nagsimulang mag-deploy ng maliit na bilang ng mga sandatang nuklear sa kanilang mga launcher noong 2023. Ang kabuuan nito ay 24. Ayon sa pananaliksik ng SIPRI, ay may mga alalahanin ang Washington at NATO na maaring iangat pa ng Beijing ang kabuuan nito. Tungkol naman sa Pilipinas, may isang barkong pandigma ang US na dumating sa Pilipinas matapos magsagawa ng military drill. Ang barkong ito ay ang USS Blue Ridge. Ang pangunahing tungkulin nito ay magbigay ng command, control, mga computer, communication at intelligence na susuporta sa US 7th Fleet.
Bago namang ito dumating sa Pilipinas, nagkaroon muna ng maritime patrol ang mga bansang Amerika, Canada at Japan sa West Philippine Sea. Ito ang pangalawang multilateral cooperative activity na ginawa sa West Philippine Sea ngayong taon. Mga Chinese nagdala ng bolo, mga sibat, mga palakol at iba pang mga bagay sa engkwentro laban sa mga sundalo ng Pinas. Ayon kay General Bronner, ito daw ang ginamit ng mga ito upang sirain at lagyan ng butas ang mga rubber boats ng Pinas at makikita din umano sa mga video ang pagiging agresibo ng mga ito. Ayon sa Pinas, dapat umanong bayaran ng China ang mga sinira nitong mga gamit at ibalik din ang mga gamit na kinuha nito. Ang naganap na pagkuha ng mga Chinese sa mga firearms ng mga Filipino troops noong ika-17 ng Hunyo ngayong taon ay hindi pa rin umano ibinabalik ng mga ito. Kinwento din ng mga source ang mga naganap na panghaharas ng mga Chinese sa mga Pilipinong sundalo. Nariyan ang mga panduduro, pangangaladkad, paninigaw, panunutok ng itak, pamamalo at iba pang mga karahasan. Inamin naman ito ng China Coast Guard. Kinumpirma din ng AFP na may mga nasugatang Filipino troops. The number of firearms that were looted, they are CAR 15, so long firearms ito. Seven firearms were looted and forcibly taken. Meaning, nandun sa bag kasi yung mga yan, binuhat nila. Siguro di nila alam yung laman ng bag na yun, ang nangyari kasi sa loob. Initially, they destroyed the communication equipment, the outboard motor, sinira nila yon, then other navigational equipment, and they even took the personal cell phones of our personnel and yung mga other equipment natin on board na pwede nilang pakinabangan. Itong this is the first time na nakitahan po natin yung Chinese Coast Guard na nagdala ng mga bolo, ng mga sibat, ng mga kutsilyo, no? On the other hand, yung tropa po natin, wala tayong dala ng mga ganon, no? And we mentioned that yung mga baril na dala natin were disassembled and naka-gun case siya, naka-gun case, because we were transporting this to LS-57. So wala tayong armas na dala, no? Na bladed weapons or whatever. Pero yung Chinese, yun po yung ginamit nila na pangsira, pangbutas dun sa mga rib natin, sa mga rubber boats natin, no? Kitang-kita po, meron po kaming mga videos na hawak. And we saw in the video how the Chinese even, no, threatened our personnel by pointing their knives at our personnel. Despite this, lumaban po yung ating mga sundalo, no? Lumaban po with their bare hands, no? With their bare hands. Makikita niyo po, tinutulak nila yung rib ng kalaban ng Chinese Coast Guard palabas, no? Palayo. They were preventing the Chinese Coast Guard from hitting them with their bolos, their machete, and other bladed weapons, no? Kaya ako po ay hangang-hanga sa ating mga sundalo. Despite the absence of weapons or certain items to defend themselves, ay lumaban pa rin po sila, no? Gusto ko pong tanggalin yung impression na yung mga sundalo po natin ay hinayaan nila yung mga Chinese Coast Guard na kunin lamang yung ating mga kagamitan, sirain yung ating mga boats, no? Hindi po natin hinayaan sila, no? Lumaban po tayo. But then again, may mga limitations po tayo because number one, no, we were outnumbered. Yung dalawang rib natin, ang katapat niya 8 na ribs ng Chinese Coast Guard, no? Hindi lang po ribs, may mga steel hull na mga boats pa rin sila na binabangga doon sa ating mga ribs, no? So
talaga pong hangang-hanga ako sa sundalong Pilipino, sa ating mandirigma, mandaragat, pati na rin po yung ating mga Coast Guard because of the restraint that they practice. Ang Indian Ocean ay isa sa pinaka-strategic na dagat sa buong mundo. Sa katunayan, sinabi ni Alfred Mahan, isa sa pinaka-maimpluwensyang strategic thinker ng United States, na ang sino mang makakakontrol sa Indian Ocean ay maghahari sa Asya. Ito ay dahil ang Indian Ocean ay nag-uugnay ng 5 kontinente. Ito ang Africa, Antarctica, Asia, Oceania at Europe. Ang malaking bahagi ng pinakasikat na mga linya ng komunikasyon sa dagat sa mundo. SLOCs, sa madaling salita, ay dumadaan sa Indian Ocean. Ang mga SLOCs na ito ay hindi lamang nagpapadali sa paggalaw ng mga pandigmaang barko mula sa isang teatro patungo sa isa pa, ngunit nagbibigay daan din sa pag-navigate ng mga komersyal na barko na nagdadala ng mga gamit na ginagamit natin araw-araw at ang mga pinagkukunan ng enerhiya na nagpapatakbo sa kanila. Sa katunayan, malamang na ang video na ito ay ipinapalabas sa pamamagitan ng isang underwater internet cable na nakalatag sa ilalim ng isa sa mga SLOTs na ito. Ang India ay may estratehikong posisyon sa rehiyon ng Indian Ocean o IOR. Dahil ito ay nakaposisyon sa pagitan ng mga pangunahing bottleneck nito. Sa kanluran, ang mga Straits of Hormuz at Bab el Mandeb ay mahalaga para sa kalakalan ng mga produkto ng langis at kalakal. Sa timog, sa pagitan ng mga arkipelago ng Lakshadweep at Maldives, ay matatagpuan ang tinatawag na 8-degree channel na naglilingkod bilang isang bottleneck para sa mga SLOCs na nag-uugnay ng Europe, Africa, Middle East at Asia. Sa wakas, sa silangan, sa pamamagitan ng arkipelago ng Andaman at Nicobar, ang India ay nagkokontrol sa Western Gateway, papasok sa Malacca Strait, ang pangunahing punto ng koneksyon sa pagitan ng Indian at Pacific Oceans. Ito ay particular na mahalaga sa posibleng kumprontasyon sa pagitan ng US at China. Sa kaganapan ng unlikely invasion of Taiwan, ang Malacca Strait ay magiging isa sa mga unang regions na makakakita ng pagtaas ng tensyon. Sa maraming paraan, ang foreign policy ng India ay naipapakita sa pamamagitan ng mga isla ng Andaman at Nicobar na nakarelay sa ugat ng kanyang dilema sa Malacca. Dapat bang sumali ang India sa tunggalian sa pagitan ng China at Estados Unidos? At kung oo, sa anong panig dapat ito tumayo? Tulad ng makikita natin sa video, ang strategic location ng India sa IOR kasama ang kanyang kontrol sa Malacca Strait ay nagbibigay sa kanya ng potensyal na hubugin ng geopolitical landscape ng kanilang rehiyon. Kung sa ibabaw, lumalabas na sinusubukan ng New Delhi na panatilihin ang neutral na posisyon sa pagitan ng dalawang contenders sumasali sa Quad laban sa China habang sumusuporta sa mga claim ng Mauritius ng Diego Garcia laban sa US. Sa katotohanan, gayunpaman, ang India ay medyo pragmatic sa pagpapasya kung anong panig ang pipiliin. Ngunit upang maunawaan ang papel ng India, kailangan muna nating maunawaan ang kahalagahan ng mga islang ito para sa parehong China at US, lalo na sa harap ng isang posibleng komprontasyon. May 3 pangunahing kadahilanan kung bakit ang mga islang ito ay napakahalaga para sa parehong bansa: kalakalan, supply ng produkto ng langis, at force projection. Mula Japan hanggang China, ang karamihan sa ekonomiya ng Asya ay umaasa sa business trade sa dagat. Tinataya ng World Bank na para sa China at Japan, ang kalakalan ay bumubuo ng 37% ng kanilang GDP at para sa Korea, umabot ito ng hanggang 80%. Ang karamihan sa trapikong ito ay nakasalalay sa pag-navigate sa Malacca Strait. 50% ng global at 40% ng kalakalan sa dagat ng China ay dumadaan sa Malacca Strait taon-taon. Mas malaki ang pag-asa nito para sa mga import ng langis at gas na mahalaga sa produksyon ng enerhiya at sektor ng transportasyon. Tungkol sa 60% ng kabuuang konsumo ng krudo ng Beijing ay dumadaan sa Malacca o Sunda Straits. Sa parehong paraan, ang South Korea at Japan
ay nag-aangkat ng malapit sa 80 at 90% ayon sa pagkakabanggit ng krudo mula sa west ng Malacca Strait. Umaasa rin ang US sa Malacca Strait. Kung umaasa ang Beijing sa choke point na ito para sa sarili nitong ekonomiya at supply ng enerhiya, kailangan ng Washington ang transit ng Malacca Strait para mag-supply sa mga kaalyado nito sa rehiyon. Sa nakaraang dekada, naging pinakamalaking producer ng langis at gas sa mundo ang United States salamat sa ekonomisasyon ng mga deposito ng shale. Ito ay nangangahulugan na ang mga kaalyado ng US sa rehiyon ngayon ay umaasa sa langis ng US. Ang South Korea at Taiwan ay nag-aangkat ng humigit kumulang 12 at 16% ng krudo mula sa US, habang ang Japan ay nag-aangkat ng 16.3% ng gas. Ang karamihan sa produksyon ng langis ng US ay nangyayari sa Gulf of Mexico. Ibig sabihin, ang mga tanker ay kumukuha ng Indo-Atlantic route, umaasa sa daanan sa Malacca Strait. Ang proteksyon ng kalakalan at mga linya ng supply ng langis ay napakahalaga para sa parehong China at Estados Unidos. Dahil dito, parehong pinahahalagahan ng mga bansa ang kakayahang magpakita ng puwersa sa rehiyon ng Indian Ocean, ang EOR. Sa kaso ng isang tunggalian, ang interes ng China ay protektahan ang mga linya ng supply nito habang tinatanggihan ang mga iyon ng mga kaalyado ng US tulad ng Taiwan at Japan at baligtad para sa Amerika. Para dito, ang pagpapanatili ng isang matatag na presensya malapit sa strategic choke points na siyang pinakamahusay na mga punto ng pagtanggi sa access ay isang matalinong estratehiya para sa parehong bansa. Sa isang banda, ang Washington ay may pinakamalawak na network ng mga base sa ibang bansa sa mundo. Sa rehiyon ng Indian Ocean lamang, may mga base ito na malapit sa halos lahat ng critical na bottlenecks. Ang home port ng 5th Fleet sa Bahrain, malapit sa Hormuz Strait. Camp Lemonnier sa Djibouti na mas mababa sa 100 milya mula sa Bab el-Mandeb Strait. Diego Garcia sa isang dulo ng 8-degree channel. Lakshadweep Maldives Chagos Island Chain. At Johnny, nakabase sa Singapore, direktang harap sa pinakamakitid na punto sa Malacca Strait. Ang mga kaalyado ng US ay may control din sa iba pang mga choke points, tulad ng Keelings Islands ng Australia, na nagpapalakas ng maritime awareness sa southwestern part ng Indonesian Straits. Tulad ng US, ang China ay nagbubuo rin ng network ng mga overseas bases sa Indo-Pacific na tinatawag na strategic strongpoints. Noong 2017, ang PLA ay nagtayo ng kanilang unang logistical base sa Djibouti na naging fully operational noong late March 2022 at nag-host ng unang port call ng isang planong supply vessel. Ang iba pang overseas bases ay pinag-uusapan na may focus sa Sub-Saharan Africa, the Middle East, the Indian Ocean region at Southeast Asia. Ang pinaka-likely na kandidato ay ang Ream Naval Base sa Cambodia na matatagpuan 640 miles mula sa Malacca Strait, nakalahati ng distansya mula sa Hainan Island kung saan nakabase ang karamihan ng planong Southern Fleet. Mula sa perspective ng China, mahalaga na mapanatili ang kanilang mga supplies na dumadaan sa Malacca Strait habang potensyal na nagdudulot ng disruption sa mga bound para sa Taiwan at Japan. Mula sa standpoint ng Washington, ang Malacca Strait ay isang strategic point sa event ng isang konfrontasyon sa China. Sa kaso ng isang invasion sa Taiwan, madali nilang madisrupt ang 60% ng Chinese crude oil consumption. Kaya bakit mahalaga ang India sa lahat ng ito? Geographically speaking, ang Andaman at Nicobar Archipelagos ng India ay bumubuo ng isang barrier sa pagitan ng Andaman Sea at Indian Ocean, effectively holding the keys sa western entrance ng Malacca Straits. Ang mga ito ay binubuo ng 572 islands na may 5% lamang na tinitirhan at nag-e-extend ng 850 kilometers mula north hanggang south, bumubuo ng isang maritime border sa Myanmar, Thailand at Indonesia. Sila ay parang takip sa Malacca Port. Sa katunayan, may 3 international water at airspace corridors lamang na lumalabas sa Andaman Sea. Ang pinakamalaki ay ang tinatawag na 6-degree channel sa south
na may haba na hindi lalampas sa 100 miles sa pagitan ng Indira Point, ang southernmost land ng India, at Rondo Island sa north ng Troublet Province sa northern part ng Indonesian island ng Sumatra. Ito ang main corridor kung saan dumadaan ang karamihan ng slugs na nagkokonekta sa Asia patungong Africa, Europe at the Middle East. Ang dalawang iba pang passages sa north ay bumubuo ng tinatawag na Priparos Channel na isang mababaw na access point papasok sa Andaman Sea na may average depth na humigit kumulang 250 meters. Ang unang corridor ay may haba na 30 miles at matatagpuan sa pagitan ng Coco at Preparus Islands ng Myanmar, habang ang pangalawa ay sa pagitan ng Preparus at southern mainland Myanmar. Ang sukat nito ay humigit kumulang 80 miles. Ang strategic location na ito ay isa rin sa mga dahilan kung bakit ang proposed Kra Canal project sa Thailand ay magiging partial solution lamang sa Chinese-Malacca dilemma, dahil ang Nicobar at Andaman Islands ay maaaring mag-create pa rin ng potential blockade. Ang dalawang archipelagos ay sa maraming paraan ang simbolo ng maritime strategy ng New Delhi na nagpipivot sa pagitan ng Pacific at Indian Oceans, sa pagitan ng China at United States. Ang unang at tanging utos ng Tri-Service ng India ay ang Andaman at Nicobar Command na may punong tanggapan sa Port Blair mula 2001, na tila rin ay nasa ilalim ng paniniktik ng mga spy balloon ng China noong Enero 2022. Kung magkakaroon ng alitan sa pagitan ng China at US, saang panig kaya kakampi ang India? Ang mga ebidensya ay nagpapahiwatig na sa Estados Unidos. Ang interes ng India ay una at higit sa lahat ay mapanatili ang kanyang teritorial na pagkakaisa at panatilihin ang kanyang pangunahing impluensya sa Timog Asya, na malinaw na sumasalungat dito sa China. Ang India at China ay may mahabang kasaysayan ng mga alitan sa hangganan, pinakatanyag na noong 1962 kung saan nawala ng India ang rehiyon ng Aksay sa China. Karagdagan pa ang mga pagtatangka ng China na hamunin ng status quo sa likod bahay ng India. Tulad ng Gulf of Bengal, ang Maldives at Pakistan ay itinuturing na direktang banta sa India. Ang China rin ay nagpasok sa India sa pamamagitan ng kilalang String of Pearls at sa pamamagitan ng pagbuo ng mga militar na ugnayan sa tatlong kapitbahay ng India, Pakistan, Bangladesh at Myanmar. Ayon sa datos ng SIPRI, ang tatlong bansang ito ang pangunahing tumatanggap ng mga militar na export ng China, kabilang ang mga missile at submarines. Sa kabilang banda, hindi nakakaramdam ang India ng parehong antas ng banta mula sa US. Walang mga alitan sa teritoryo sa pagitan ng dalawang bansa, at sila ay geographically malayo sa isa't isa na ang kanilang mga pangunahing interes ay hindi nag-aaway. Sa katunayan, ang US at India ay umaasa sa isa't isa sa maraming paraan. Ginagamit ng US ang political na impluensya ng India, ang sariling agenda nito sa Timog Asya, habang ginagamit ng India ang Navy ng US at ang kanyang malalapit na kaalyado tulad ng Japan at Australia upang matiyak ang maritime security sa rehiyon ng Indian Ocean. Kaya kung mangyari ang isang invasion ng Taiwan, o kung ang konfrontasyon ng US at China ay magpalala sa isang alitan, ano kaya ang magiging papel ng mga islang ito? Sila ay nagtatrabaho bilang isang outpost upang mapabuti ang maritime awareness para sa India at sa kanyang Quad allies, tulad ng ipinapakita ng taunang US-Indo-Japanese Malabar Exercise. Malamang na mananatiling neutral ang mga miyembro ng ASEAN sa kaso ng isang US-China conflict. Kaya, ang mga militar na barko at eroplano na naglalakbay mula sa Pacific patungong Indian Ocean ay mapipilitang dumaan sa tatlong international corridors sa Andaman Sea. Pangalawa, sila ay naglilingkod bilang isang forward operating base para sa kakayahang magpataw ng India. Ang Central Andaman Sea ay lumilikha ng isang packet na halos 4,000 meters o 12,000 feet ang lalim, kung saan maaaring mag-deploy ang India ng kanilang mga submarine sa isang advantageous na paraan. Sa isang banda, maaaring panatilihin ng New Delhi ang kanilang mga nuclear-powered submarines
na may armadong ballistic missiles na lumilikha ng realistic na kakayahang magpataw malapit sa Pacific Ocean. Sa kabilang banda, ang Andaman Sea ay ang perpektong lugar. Mag-deploy ng area denial capabilities. Bahagi ng mga diesel attack submarines ng India ay maaaring mag-operate direkta mula sa Andaman sa halip na sa Visakhapatnam Naval Base sa Gulf of Bengal. Nang walang pangangailangan na maglakbay ng mas mahabang distansya, ang mga submarines na ito ay magiging mas umaasa sa mas kaunting refueling na nagpapahaba ng kanilang operational time. Dahil ang hilagang bahagi ng Andaman Sea ay mas mababaw din, mas mababa sa 600 feet, ginagawa nitong mas risky para sa mga kaaway na submarines na dumaan dito at pinapadaan sila sa India at lumilikha ng isang formidable tiger din. Pangatlo, ang Andaman at Nicobar Islands ay ang springboard para sa pagpapalawak ng strategic space ng India patungo sa Western Pacific Ocean at Southeast Asia. Ang mga archipelagos na ito ay nagkokonekta sa India direkta sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Bagamat ang China ay malayo ang pangunahing trade partner ng association na nag-a-account sa 22% ng trade, ang India ay patuloy na nagpapalakas ng kanyang presensya sa rehiyon. Sa nakaraang taon, ito ay nakaranas ng 40% na paglago ng trade at ngayon ay nag-a-account sa 3% ng total trade. Particular, ang mga pangunahing ASEAN trade partners ng India ay Singapore, Indonesia at Malaysia na nag-a-account sa halos 70% ng kanyang trade sa association. Ito rin ang mga bansa na direkta sa Malacca Strait at ang Indonesia at Malaysia ay humaharap din sa Andaman Sea. Sa pamamagitan ng pagtatag ng malalapit na ugnayan sa tatlong bansang ito, maaring lumikha ang India ng isang network ng mga bansa na may direktang interes sa Malacca Strait na nagtutulak ng kanyang political influence patungo sa Southeast Asia at Pacific habang counterbalancing sa Chinese influence. Sa kabila ng strategic importance ng mga isla ng India, kaunti lang ang magagawa nila nang walang kinakailangang maritime capabilities. Ang Navy ng India ay nakaharap sa mga budgetary issues sa mahabang panahon at ang mga border disputes sa China at Pakistan ay naging malaking drain sa financial resources ng bansa. Noong 2021, ang Indian Army ay kumonsumo ng halos 55% ng defense budget na sinundan ng Air Force sa 22% at ang Navy sa 15%. Ang United States ay naglalaan ng 23% ng kanyang defense budget sa Army, 28% sa Air Force at 30% sa Navy na may natitirang 18% na kumakalat sa iba pang serbisyo. Mula noong late 1990s, ang India ay gumagawa ng concerted effort upang i-transform ang kanyang Navy mula sa isang brown at blue water force na pinapatakbo ng pananaw ng mga dating prime ministers na sina Atal Bihari Vajpayee at Manmohan Singh, pati na rin ng dating admiral na si Arun Prakash. Gayunpaman, kailangan ng India na muling suriin ang kanyang maritime strategy upang lubos na ma-realize ang kanyang potensyal sa rehiyon. Ito ay nangangahulugan ng pag-invest sa fleet at sa kinakailangang logistical infrastructure upang suportahan ito. Pero higit sa lahat, ang mga salita ni Mahan ay paalala kung gaano ka-influential ang New Delhi sa rehiyon.